Kyrgyzstan. Sobrang ganda talaga na parang sarap mag-drive dito. Ang lamig, wait lang. Ang ganda. It's beginning to look a lot like Christmas anywhere you go. Heavy blessings for 2026. Hi guys, welcome back to my channel. So it's our first full day dito sa Kyrgyzstan. Nandito tayo sa kanilang capital, Bishkek. And then today mag-start na tayo ng ating tour. Actually yung aking tour guide, di ba nag-avail ako ng 2 days na private tour dito because I have limited time, no. As what I've mentioned sa first vlog ko, meron ditong nag-o-offer ng mga dater na mas mura. It's called Ketik. Lalagay ko na lang yung Instagram nila sa baba din. However, since wala ako masyadong time, hindi ko kaya ng maraming days na pa konti-konting day tour. Nag-private tour na ako para in the span of 2 days mapuntahan natin yung mga major attractions dito. Kasi ulan siya ng ulan. Sabi nga ng tour guide ko, gusto mo ba i-cancel muna natin yung tour today kasi umuulan. Tapos may snowfall daw kasi na forecast tonight. Sabi niya parang mas maganda kung bukas na tayo mag-start kasi may snowfall. So mas maganda yung mga contents na magagawa ko. Sabi ko, as much as I want to, 2 days lang kasi yung full day ko talaga dito. Sabi ko hindi ko kaya i-reschedule kasi nga may flight na ako sa 4th day. So sabi ko sige, i-push na lang natin kahit umuulan. Sabi niya sige, pero mas maganda sana, sabi niya, kung bukas na. Pero kasi again, wala nga akong time. Kaya ako nag-private tour kasi walang time. Sobrang limited lang yung oras natin. I need to go back to the Philippines. So this is Kyrgyzstan in the morning. Ayan. So ang aking tour guide is si Mr. Murat, no? Lalagay ko na lang yung kanyang contact numbers din dyan sa description box kung gusto niyo rin mag-book ng private tour with him. Sobrang bait niya. Kahit nga nasa kagabi, message pa rin siya ng message sa akin, nagre-recommend siya ng ano yung mga kakainan, tapos kinakamusta niya ako, kamusta ka, okay ka lang ba, kung may problema ka sabihin mo sa akin, mga ganun. Sobrang parang tatay figure. Don't worry, you need to have breakfast, I'll wait for you. Okay, sige. Sabi niya mag-breakfast daw muna ako kasi it's gonna be a long day, no? So, sige, maghanap na lang tayo ng... Ay, may KFC dito eh. Ano ba yung KFC, guys? Charot sa mga favorite kong jacket. Parang pagsuot ko to, parang feeling ko ang huggable ko. Parang hinahag ko rin yung sarili ko. Nabili ko to sa may Hongdae. Hongdae sa Korea, guys. Sa mga street lang. Saan tayo mag-breakfast? Kaya pala sobrang cold kasi it's 2 degrees Celsius. Nilalamig ako. So lakad na lang tayo papuntang KFC. Wala, malalayo na ako kay Mr. Murat. Parang yun lang iniisip ko na pwedeng kainan na malapit dito. Again, baka lang hindi nyo napanood yung first na vlog, no? So yung si Ketik KG, meron siya mga 1 day or mga half day tour, ganun. Mas mura talaga siya, joiner. If i-compute ko yung mga pumuntahan namin ngayon, para na mga nasa 3 to 4,000 pesos kung sa KG, no? Kaso iba-ibang day mo siya pupuntahan. Pero itong naka-private tour, isang day lang namin pupuntahan. Siyempre, may control ako sa oras. Mas mahal talaga siya. Hindi ko sure, I think mga 8,000 yata yung babayaran ko. But okay na rin kasi private naman. And parang diniscountan na rin ako ni Kuya. Kasi mag-isa ako. Kung grupo kayo, baka mas kausapin nyo na lang siya kasi hindi naman ako yung makakapagsabi ng rate niya, no? But kausapin nyo na lang si Kuya, mabait naman siya. Alam mo, nag-order ako sa KFC nila, walang English talaga. Like, inano ko na lang, alam mo yun, dinaan ko na lang sa parang instinct. Tinachat ko si Kuya, sabi ko, Kuya, nag-breakfast ka na ba? Kasi, orderin kita. Sabi niya, thank you but I already had breakfast. Akala ko take out yung pindot ko, dine in pala. Kainin ko na lang dito. Guys, kasama natin si Mr. Murat. Hi sir. So guys, pupunta tayo sa Ala Archa Chonchorchak Alamedin Gorge, Skybridge Ski Resort. Let's go. Yung guys, sabi ni Kuya, ito daw mga Soviet Union apartments. We're going to our first stop, Ala Arch, New City area. This is newly built. Oh, and ang ganda ng mga nila.
So during the night, this is lit. Yeah. No, may mga building pa na kinoconstruct dito. Dito yata yung mga bago nilang building sa area na to. Guys, ang ganda ng area na to. Bagong city nga nila. Old town, new town, and this is new city. This is also new town? In my hostel, is it new town? Old town? Old town to pala yung hostel ko. Parang kagabi sabi ko, nasa new town ako. So ito pala yung old, ito yung new town pala. Okay. Ang ganda ng new town nila. Diba? Ang ingay din ni Ariana Grande. So yan guys, dito sa may new town na rin. Tignan mo yung makikita natin. Grabe. Ayan, yan yung pinaka-zoom niya. Ito yung city niya dito. Tapos andun yung mga snow mountains. Ang ganda, grabe. Pero sabi ni Sir Murat, this area is expensive. Very expensive area though. How much does one house cost? One bedroom. One bedroom? $100,000? Wow. $100,000. Wow. Wow. What is this called? What is this? New White House. The new White House. Oh, wow. The president live here? Oh, dito pala yung, nandiyan pala yung presidente nila. Oh. Social. Ang ganda ng area niya. Wow, beautiful. Ang ganda guys, tingnan niyo. Okay, sobrang ganda talaga na parang sarap mag-drive dito. Ayan silang mountains. Tapos dito naman normal lang na patag, nakabundukan. Ay, ang gaganda rin naman. Ganda. Bibili tayo ng ticket dito para makapasok dito sa Ala Arch. Yung ticket, pasok na natin. 200 som yung per person yung entrance dito. Let's go! Oh, sorry. Ay, lamig, sarap. We take the bus. Okay, sasakay daw tayo ng bus, no? Ang fresh naman ng air dito sa area na to. Meron konting usok. Ang fresh dito. Okay, sumakay kami sa bus na to. Ang entrance dito is 200 som per person. So mga 100 plus pesos. Tapos may mga stops pala siya. For example, pwede kayo mag-stop dito. May mga restaurants. Pero natatrust lang ako sa tour guide kung saan kayo mag-i-stop. Siguro sa pinakadulo, sa pinaka-mountain. Pero kung gusto niyo na i-chill talaga yung day na to, pwede kayo mag-stop every station. Ayun, may mga restaurants. Tapos sakay ulit kayo dito siguro. Pili ko naman unlimited ride na kasi nandito ka na sa loob ng parang compound or ng mountain resort. Ang ganda, grabe. Oh my god guys, parang bigla nag-snow ng konti. Tingnan nyo, hindi masyadong kita sa camera pero may snow ng konti. Ang ganda, oh my gosh. Hala, nag-snow nga. Ayan o. Dito naman tayo. Nice. It's snowing. Snowing ba? Snowy. Letter A snowing, letter B snowy. Snowed. Snowed. Natapos agad. Ayan, it snowed. Kita ba sa camera? Para hindi masyadong kita sa camera. Sa buhok ko na lang para makita nyo. Wow. Ang saya naman ng punta natin. Nataon tayo. Nataon tayo bumuhos siya. Diba dapat sabi bukas pa? Pero ngayon bumuhos siya ngayon. Lalakarin natin dito. May pa-hiking pala dito. Yun guys, ito na nga, nandito na tayo sa Ala Arch, ano? National Park. So ang ibig sabihin ng Ala Arch is bright juniper. Juniper yung tawag yata sa mga puno na ito. Ayan, kasi ang dami yung mga ganyang puno. Parang yung mga Christmas tree. Tapos ayon sa Kyrgyz folklore,
itong mga juniper trees to, nag-ano sila, nagshushu away ng mga bad lucks or mga evils. Nagshushu away pala sila ng mga bad spirits, no? Tapos itong Ala Arch na, ay ang ganda dito yung picture, oh. Ala Arch, snowy siya. Hindi siya nag-snowfall lang all year round, pero yung bundok may snow siya almost 1 year, except sa summer, sabi ni kuya, July, August yung summer. Pero dito, ang ganda. Wait lang, pa-picture lang. So yun guys, be careful na lang kayo kasi madulas. Yung slipper na, ay yung shoes na nadala ko, wala siyang anti-slip. Kakastart pa lang natin, nadulas na ako guys. Shit, ito na lang, madudulas na naman ako. Dapat pala yung boots yung dinala ko. Iniisip ko kasi mag-hiking. Sabi ko, wag na ako mag-boots. Dapat yung medyo may ano pala, medyo may kapit. No? So ito lang yung kasama natin, hindi siya like super nag-English, which is nag-ano naman siya. Sabi niya naman na nag-admit siya. Pero kahit hindi siya masyadong nag-English, like ramdam mo naman yung care niya. So minsan ako na lang yung nagre-research ng mga facts about the area. Kasi parang baka hindi niya rin masyado ma-express. Pero the fact na nag-i-snow siya ngayon, it's enough reason. It's enough reason to enjoy this hiking trail ng Ala Arch. Kahit kakarating pa lang, nadulas na tayo. Oo. Ang dumi na agad ng suot ko. Ayan guys, ang ganda. Alam mo yung last kong experience ng ganito, na nag-i-snow siya, tapos may mga magagandang puno. Sa Switzerland pa. Ito rin yung damit ko actually. Sinuot ko rin sa Switzerland, no? So, tinatawag nga rin siyang Switzerland of Central Asia, ang Kyrgyzstan, no? And I must say yes. I must agree. Kasi same yung vibe na binibigay niya. Although doon sa Switzerland, mas super kapal na talaga yung mga snow nung nagpunta ako. Dito kasi pa start pa lang yung winter nila. Pero at least, sa first day natin, biniyayaan agad tayo na magandang snow look. Ayan. Ang ganda. So during daw ng Soviet Union, wait lang ha, ako na lang yung nagtitingin kasi ng mga facts. Ginagawa din daw tong training ground ng mga, siguro mga armies. Kasi very steep itong mountain. So parang ideal for training. Parang sila Manny Pacquiao, di ba? Pag mag-boxing siya, pupunta siya ng Baguio kasi para sa endurance niya, magtitrain siya kasi pataas. Ganon din dito sa Ala Arch siguro during the USSR period. Yung mga armies or military siguro nila, dito sila nagtitrain sa Ala Arch. Winter Wonderland. Hindi ko ina-expect yung Ala Arch kasi nung nag-check ako sa Google, Ala Arch National Park, parang walang snow. So siguro ang mga nakita ko is mga ibang season na nagpunta dito. Pero pag winter pala, ang ganda niya. Madulas lang. So make sure yung sapatos nyo sapatos may anti-slip. Nonchalant lang talaga yung kasama ko. Yan si kuya. Nonchalant lang siya, pero so very soft spoken ni kuya. So parang solo travel lang din ako. Sanay naman ako sa ganito. Magsusolo travel, maglalakad-lakad. At least meron lang tayong sasakyan, merong hindi na tayo may stress sa, kasi medyo malalayo yung pupuntahan natin ngayon. Parang sabi niya 200 kilometers yata yung distance ng bawat stops namin today. So medyo malalayo. Hi! Kyrgyzstan! O diba? Pwede kayong makapag-experience ng snow na hindi mahirap ang visa. Visa on arrival lang dito. Nagbayad na ako ng $50, almost 3,000 pesos. Madali lang. Walang mga requirements na hahanapin. Mag-fill out lang kayo ng form. And charan! Makaka-experience na kayo ng snow na madali ang visa. Another option, aside from Kazakhstan. Kazakhstan kasi walang visa eh. Let's go! Ang ganda. I'm a winter person. So sobrang nai-enjoy ko yung ganito snow. I suggest magdala kayo ng mga gloves, pero kaya ko pa. Hindi pa ako like super nilalamig. But if mababa yung tolerance sa lamig, I recommend gloves, mga balabal. Pero yung jacket ko may ganito na naman. Parang for me enough protection na siya. Ay, ang cute oh. Meron din ditong umaagos-agos na tubig. Saan ang gagaling yan? Sa pinakabundok? Check natin yung snow dito. Ayan. Hindi pa siya super makapal kasi parang kakabuhos lang yata today ng snow eh. Tignan nyo.
Pero ito yung snow na sobrang lambot kasi kakagaling niya lang sa ulap. Sa ulap pa nang gagaling ang snow. Yan. Pero yan. Hindi pa siya nag-yellow. Parang pa lang siya. Ayan, ang saya. Ang ganda dito guys. Wait lang, magano nga tayo. Baka magkalagnat na tayo. Kyrgyzstan. Ganda. Hindi ko alam, natatakot na naman ako bumaba. Baka mahulog na naman ako. Yan. Yung mga ganyan kasi madudulas. Shucks. Lord, please guide me in this challenges of life. Hala, natatakot ako. I'm so scared. Lord, wag na. Natatakot ako. Wait lang. Wait lang. Hala, wag ko dumulas. I survived. Gotcha. Hala, may nahulog. Ganyan. Natumba si Kuya. Wait lang, ayokong tumawa. Ayokong tumawa kasi natumba rin ako kanina. Tignan niyo, dumulas siya dyan. Ayan yung paa niya from there. Dumulas ng pag ganun. But again, hindi ako nagko-complain kasi ako nga charan! Madumi na agad yung pantalong ko kasi nadulas ako kanina pa lang. Kaya may trust issues na ako sa snow. Yun guys, ito daw yung national house ng Kyrgyz people and even the Kazakhs, no? So, ganyan yung mga nila, bahay siguro nila before. Siyempre, since nandito tayo sa snow, hindi naman pwedeng hindi natin nahawakan. Hanap tayo. So, ito yung snow na kakagaling lang sa di ba? Buhaghag pa siya, hindi pa siya yung ang lamig, wait lang. Ang lamig. Ang lamig ng snow. So yan, parang pa talaga siya, hindi pa siya yung naninigas, no? So pa siya, buhaghag, and then pwede mo pa siyang i-blow. Dito yung kanilang national house, the yurt pa sabi niya, yurt. Tignan natin siya ng malapitan. Ay, kita ba? Ako yan eh. Hindi eh. Hindi mo kita yung loob, no? Parang glass siya. Feeling ko, ay ang ganda. Feeling ko, pag nasa loob ka, kita mo yung labas. Pero pag nasa labas ka, hindi mo kita yung nasa loob. Hindi ba nakikita? Ay! Okay. Kita mo siya yung nasa loob kapag dumungaw ka, no? Pero pag hindi ka dudungaw, hindi mo nakikita yung nasa loob. Ganda. Imagine pag nag-Kyrgyzstan kayo, dito sa ganito kayo magstay, no? Parang traditional houses, diyan kayo mag-overnight. Pagkagising nyo, may snow na dito, oh. Kasi ito yung bundok. So guys, sabi ni Kuya, tour guide, parang after 4 or 5 na mountains lang daw. China na daw yun. So for example, ito di ba may mga mountains dyan. Mga 4 or 5 na mountains, yun na daw yung China. Border na ng China. So around 800 kilometers? Yeah, around 800 kilometers daw guys. So lapit na rin pala ng China dito. So dun sa, yung isang tour, yung sa Ketik, no? Yung joiner tour. Ito half day tour nyo lang siya. Pwede naman kung gusto nyo super chill lang kayo, half day lang kayo may gagawin. Tapos the next day punta naman kayo sa isa pang snow, yung sa ski resort. Itong sa kay Kuya kasi na private tour, in one day pupuntahan na namin siya. So ngayon, di ba, Ala Archa National Park. Tapos later pupunta na kami dun sa ski resort agad. So if you have limited time just like me, mas ideal siya. Kasi mapupuntahan niya siya agad in one day. Yun yung guys, yung umaagos na tubig dito, no? Sobrang clear. Sobrang dulas, natumba na naman ako. Pero hindi napansin ng tour guide ko kasi sobrang quiet ko lang, pero ang sakit. Nakatalikod kasi siya. Hindi niya naramdaman na natumba ako. Tapos pagkatumba ko, tayo agad ako, tapos parang as if nothing happens. Pero ang sakit. Sa kabilang side naman, kanina sa right ako na umpog yung pet ko, ngayon naman sa left. Pero as a strong independent princess, dapat panindigan ko na strong ako, na parang dahil may mga ganyang pangyayari, parang I have to keep my composure. Ayoko maging pabigat sa ibang tao.
Hindi ko na sinabi sa tour guide para hindi niya na, hindi niya naisipin. Ang galing ng tour guide namin guys, dumulas siya dyan. As in, dire-diretso siya hanggang doon na yun. No? Dumulas siya, pero ang ginawa niya, nagpadulas na lang siya na nakatayo. Nag out of balance siya. Pero he still managed to, ala, ang dulas, Lord. Ang dulas. Pababa kasi oh. Paano nagawa ng tour guide ko yun? He still managed to made his way down. Pero ako parang I cannot manage myself. Ang dulas. Wait lang naman. Oh shit. Paano? Ha? Hala, wait lang. Hala, sige. Kaya natin to. Wait lang. Iniwan na ako ng tour guide. Kuya, wait lang. Nadudulas-dulas din naman ako dito. Wait lang naman. Okay. Let's go. Laban. Huwag kayo tatapak sa mga ganito. Yung mga wala ng yelo. Sobrang madulas to. Doon na lang ako tumatapak sa may mga yelo. Kasi ito naging parang ice na matigas na. So parang tas nasa kalsada na. Sobrang ito, dulas niyan. So yun guys, parang na-cover agad ng snow yung kotse. Di ba? Kanina wala pa yan. Tas mga isang oras ba kami dito? Pagkadating covered by snow na naman yung agad oh. No? What more kung mag-stay siya ng one day, mapupuno na siya ng snow. Saan ba yung car namin? Dito siya nag-park eh. Somewhere here. Grabe. Sobrang lakas na ng snow. Pagkadating natin kanina, sakto pa lang ngayon. Guys, ang ganda. Kita niyo ba yung snow? Ayan, sobrang dumami na ng snow. Yung patak niya, winter wonderland na talaga. Ay, yung buko naman, hindi nakaka-winter wonderland. Kanina pagdating natin dito, may lupa pa to, 'di ba? Yung iba may snow, yung iba may lupa. Ngayon oh, covered by snow na siya talaga. Kasi hindi na nag-stop yung pagbuhos niya. Ang swerte naman natin. Parang feeling ko parang ngayon yung pinaka first day yata na bumuhos siya. So parang kanina wala pa yung snow, ngayon napuno ng snow. Ang ganda ng sakto yung punta natin, kaso ang dulas. Kasi 'di ba parang kakabago yung snow. Super dulas, Diyos ko. Ang ganda. Sasakay pa pala kami ng bus guys. Nalimutan ko. Akala ko dito na kami nag-park no. Sumakay pa pala kami ng bus. Yung nagbayad pa no. So doon pa pala kami sa pinakababa nag-park. Kailangan nyo sumakay ng bus para maabot itong Ala Arch National Park. Wow. It's beginning to look a lot like Christmas. Anywhere you go. Da 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 da. So, ang date ngayon is December 8, 2025. Kung gusto niyo rin gawin to next year, December 2026, then baka ganito rin no? Hopefully ganito rin, snowy din. Kung gusto niyo ng snowfall talaga, may nagpo-fall talaga na snow dito sa Ala Arch no? Nung bumubuga, tingnan nyo, may sumasama na snow. So guys, pagkababa namin ng bus, nag-hiking kami. Sabi ng tour guide ko masyadong madulas yung doon. So nag-hike na lang kami. Parang parang wala na akong hininga. Parang hindi ako makahinga. Parang hagdan siya na kahoy lang. Mas hindi to slippery dito. Pero oh my gosh. Grabe yung beauty naman na to. Sabi nga ni Kuya, ito daw today yung first heavy snow. So ngayon talaga daw siya pinakabumuhos ng sobrang laki. Sige mo rat. This is second floor. Meron yatang ewan ko kung kakain kami. Are we gonna eat here? Yeah, okay. Wow. Last Christmas. Ang ganda pa ng background. I'll give you my heart. At the very next day, you gave it away, give it away. You saved me from tears. Last Christmas, I gave you my heart. Diba? Pwede kayo mag winter wonderland pala dito sa Kyrgyzstan, guys. Another winter wonderland idea for you guys. My gosh, ang ganda. My God, guys. Ito yung kanilang restaurant kung saan tayo kakain, no? Kasi if you go outside,
Bro. Bro. Bro, Winter Wonderland. Ala, may ginawa silang ano, ayan oh. Ang cute. Hindi pa pala kami dapat daw kakain dito. Sabi niya mag-video lang, nagpaalam lang siya sa restaurant. Sabi ko hindi, kain na tayo dito kasi maganda yung view. Okay na rin naman yung view, tignan niyo. Diba? Ang ganda ng restaurant, tapos yung view natin, snow. Tapos yan, may mga coffee sila. Parang okay lang din naman, hindi naman super mahal. Yan, 280 ang Amerikano nila, so mga 100 plus pesos. I think it's okay. Ito yung name ng restaurant, no? Ito na lang. Yan, Ala Archa Pectopa Restaurant. So, meron ng pizza, pastries for breakfast, snacks. Actually, parang okay lang, no? Hindi naman super mahal. Kasi yung pizza nga nila, 810 sa mga 400 pesos. Tapos with this view, I mean, bro, are you kidding me? Guys, hot chocolate tayo. So ito po tsaka yung kape ni Kuya, nasa mga 660 somsom. Siguro mga ano ba yun? 400 pesos yung dalawa. So parang 200 pesos yung isa. I think reasonable na siya for this view kasi kita nyo naman. Well, mahal pa daw siya pero with this view kasi, no. I mean, 'di ba? Magkakape ka, hot chocolate. I think sulit na siya sa akin pero baka nga siguro may mga spots pa dito na mas kaya, mas affordable pa or mas tipid pa. Pero for me okay na ako sa presyo. Hot chocolate during the winter. Perfect. Cheers. It's beginning to look a lot like Christmas. Anywhere you go. Ta-da-da-da-da-da-da-dum. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again. With candy canes and silver lanes that It's glow. beginning to look a lot. Ang It's ganda. Oh beginning my to God, look ang a ganda ng lot Kyrgyzstan. like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that. So if you want guys, magstay kayo sa mga ganito, no? May mga nakita kong families doon sa likod. Ayan, yung mga families na kumain sila sa restaurant. Kasi andyan na rin yung restaurant, di ba? Tapos kung dito kayo mag-i-stay, doon kayo magkakain sa restaurant na yun. Actually, hindi na siya pricey sa ating mga Filipino. Pag kumakain tayo sa mga mall, parang ganyan na yung presyo eh. Yung kinainan namin na restaurant. Eh ito, ang ganda kasi ng view namin. Kaya sabi ko kay Kuya, okay na naman yung presyo dito. Pero sabi niya, hindi mahal daw. Meron pa daw siyang alam na mas mura. So, syempre siya yung lokal dito. Let's trust him kung anong marirecommend niya. Kung ako nag-DIY ako dito, i-GG ko na yan. Kasi ang ganda na ng views dito talaga. Grabe yung Kyrgyzstan. Nakakatuwa kasi sabi ng tour guide, today daw talaga pinaka-bumuhos itong pinaka-heavy na snow. As in, nagkataon sa day natin. So, we are so, swerte, 'di ba? Bumubuhos yung heavy snow. Heavy blessings. Thank you Lord, I'm ready to accept heavy blessings for 2026. Thank you so much Father. So guys, yung area pala na to, kaya pala dito kami dumaan kasi electric car tsaka buses lang yung pwede nila dito para to protect pala the environment. Kasi di ba electric car hindi siya nag-emit ng mga gas or mga anything that can contribute to the pollution. So, kaya pala hindi kami nakakotse hanggang dito. Kaya sabi ko, bakit yung ibang nakikita ko nakakotse sila? Bakit kami naglalakad? Yung pala electric cars lang yung pwede. Tsaka nag-aantay kami ng bus going back there. Actually, hindi ko nga alam kung mapupuntahan namin yung itinerary namin kasi ang dami, parang 4 or 5 yung nasa itinerary namin. Tapos parang medyo late na, no? Kasi medyo na-enjoy din namin dito. Kasi maganda rin kasi ang Ala Archa na slow pace, hindi nagmamadali kayo like, ayun yung mga restaurants, yung mga cafe. Ang saya na kasi mismo dito itself eh. Ito si Kuya guys, nalaman niya na YouTuber ako. So parang every time na for example nasa restaurant kami, nararamdaman ko kasi naririnig ko yung word na YouTuber. But every time na pumapasok kami sa restaurants, kinakausap niya yung mga staff na parang YouTuber yan. Parang ako ayoko lang na ano naman kung YouTuber, di ba? Ayoko na ginagamit yung YouTuber card na parang baka kasi iba yung treatment na ibigay nila. Tapos gusto ko kasi ipakita kung ano talaga yung totoong treatment, di ba? Yung parang ganun. So minsan ayokong nalalaman ng mga
tour guide sana na nag-YouTube ako kasi parang feeling ko baka may special treatment ganun, or parang basta I just don't wanna use that card. Parang I just wanna be treated normal, like a normal person lang. Kung ano lang yung may experience ng normal na tao sana. Well, I guess he's just proud, no? Proud lang naman siguro si Kuya na, alam mo, may YouTuber siyang tinutour, ganun. Which I understand din naman. But as much as possible, mas gusto ko na hindi nila nalalaman. Yes, nakisakay kami. Hindi kasi kami kasya kasi isa lang yung available. So ako sa kabilang car, tapos yung tour guide sa kabilang car. Like, nakisakay lang kami. Nakihitch, ganun, dito sa baba. Ang dulas tong snow. Kanina nung nagda-driving driver, may one time dumulas siya. Parang muntik na kami gumilid. Ang hirap pala mag-drive kapag nag-snow. Tapos pinipigilan na nila yung mga kotse na umakyat. Kasi delikado na. May mga area dun sa taas na parang hindi na sila makaangat. Nahihirapan na. So yung mga kotse na stranded na sila. So yung mga tao dito sinasabi nila, wag na kayo magkotse kasi mahirap na pataas. Mahirap na paakyat. Ang dulas. Hindi pala ng heavy snow. Especially for the locals, no? Yung mga kotse natin naman yung kotse, nabalot na yung kanina pag park namin wala pang snow dito, pero ngayon nabalot na ng snow. So guys, dahan-dahan lang kami because the road is very slippery, sobrang madulas, no? So dahan-dahan lang kami kasi at any time pwede kayong tumalisod or alam mo yun, maano sa pagdadrive. Nabalot na ng snow. Kanina wala pa yung snow dyan, ngayon tignan mo nabalot. Pati yung mga naging white na yung mga puno. Okay guys, ito yung sinasabi nila na, ay ni Kuya na, seafood village yan. Ay, ang cute naman. Kaso medyo, maputik. Ayan. Ang cute. So dito talaga kayo. Hindi pa madulas yung tour guide. Okay. So dito nila kukunin. Ayan no. Fresh na fresh nila kukunin yung isda. So dyan nila ako kinukuha. Tapos yun yung lulutuin nila guys. So yan, sabi ng tour guide ko, iiwan niya muna ako kasi kailangan niya magpalit ng gulong kasi nga snow, diba? Ma-heavy yung snow. Kailangan niya ng gulong na pang snow. Tapos sabi ko, order na ba ako dito? Sabi niya yes. Sabi ko, paano ikaw? Saan ka kakain? Hindi ko maintindihan kung dito rin ba siya kakain o orderan ko rin ba siya or what. Kasi medyo nag-struggle ako sa language. Medyo hindi rin siya nakakapag-English ng maayos. So, ang ginawa ko, umorder na lang ako ng para sa aming dalawa. Bahala na kung madami yun. Parang yung isang isdang malaki na lang yung in-order ko. Tapos mag-half na lang siguro kami. Naguguluhan din ako sa mga nangyayari. Pero eto, nandito na tayo sa, parang ito yung restaurant, mga ganyan-ganyan. Kasi snow. Tapos nakita naman natin yung kanilang isda doon. Di ba kung saan nila hinuhuli yung mga isda-isda na fresh. Tapos lulutuin nila. So yun guys, dumating yung order. Ang laki pala. Ang laki yun, so parang fried na malaking isda na kakahuli lang nila from the pond, no? Tapos may chopped na sibuyas, may lemon. Tapos walang kanin, so nag-request ako ng kanin. Sabi ko na pwedeng pa-order ako ng kanin, tsaka may green tea yata sila, tsaka green tea. Pero parang gusto ko rin ng cola. So ayan, hantayin lang natin yung kanin, pero ito na yung isda. Tapos nasa parang isang dome tayo habang pumapatak. Pumapatak ba yung tamang term sa mga snow? Hanggang may mga ganyan. Snow falls. Ito na guys. Thank you Father for this food. Ano kaya yung tour guide kung dito rin siya kakain? Umorder na ako ng malaking isda para share na kami. Dito yata, di ko kasi maintindihan yung sinasabi niya na babalik siya ng 40 minutes. But ito na yung ating, ano ito? Tilapia? Ay, ba't gano'n? Ay! Bakit ganito yung kulay niya? Salmon ba to? Is this some sort of salmon? Tingnan mo yung kulay niya. Tapos fresh na fresh pa to. Like, nakita ko pa itong hinuhuli nila kanina. Ala, hindi ko na picturean. I forgot to take a photo of it. Okay na, ganyan na lang siya. Yan. Ano yung salmon ba dito? Parang salmon, no? Ay! Uy! Wala pang 3 seconds. God, ang fresh. May konting alat na rin siya. So yung lasa niya, medyo binabad na rin siguro niya sa asin ng slight. Ang sarap, oh. Fresh, asin fresh na fresh talaga siya. Ang sarap din ng balat. Nakaka-happy naman. Hindi ko alam kung magkano guys. Kasi nga may language barrier. Sabi lang sa akin, mamili ka ng isda doon, tapos nalulutuin nila.
Kasi yun, namili na ako. Tapos, hindi ko alam kung magkano. Mamaya na lang, ano ko kayo niya. Pero di ba sabi naman ng tour guide, ito yung nire-recommend niya kasi ito daw yung hindi mahal. Affordable daw na seafood restaurant dito. Nakakatuwa. Ang sarap, my God. Ang crunchy kasi bagong luto. Alam, naririnig nyo, nagmukbang na tayo. Meron pa ng mga tinik-tinik, parang may nakain akong tinik. Careful sa tinik. Fresh na fresh yung laman. Pero yung crunchy na balat, slow clap. Ang sarap ng crunchy na balat. Parang mapapa-extra rice na naman ako. Lagi na lang ako nag-extra rice dito sa Kyrgyzstan. Yung chicken kagabi sa parang Korean, ay sa Asian restaurant, ang sarap din. In fairness, ang sarap nila magluto ha. Kyrgyzstan. Gusto ko yung mga ganyan-ganyan nyo. Actually, itong isda, parang good for 3, no? Kaya to for 3. Pero since nasasarapan naman ako, kaya na to for 2. Dalawa lang kami. Hala, nakalimutan ko kayo i-cheers, sorry. Masyado na akong nasarapan. Gusto niyo ba na may balat? Sige. Yung parang hindi crunchy itong part na to. May laman. And may balat for you guys. Cheers. Go. Cheers. Sarap. Perfect si tour guide. Perfect recommendation. Medyo may language barrier lang pero perfect recommendation. Sarap. Anong pangalan ng restaurant na to? Mamaya, nalimutan ko kasi bigla lang kami bumaba dito. Hindi ko na-expect na ang sarap palang kumain ng crunchy fish on a winter. Di ba winter ang ikinikrave mo mga sabaw-sabaw. Pero ang sarap. Ano kayang isda ito guys? Tell me your inputs. Akala ko tilapia siya kasi parang tilapia yung itsura niya. However, nung kinuha niya na, parang hindi siya tilapia. Parang nga siyang tuna. Tapos tignan mo. Ay, tuna, salmon. Parang siyang salmon. Ayan, di ba yung parang ganyang texture ng salmon? Binubudol ko ulit kayo. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, para siyang, especially kapag itong snow, may vibe siya ng Switzerland vibe, no? Hindi ko naman sinasabi na 100% sila magkaparehas. Pero yung vibe, nandun yung vibe ng Switzerland. Pero at an Asian price. Pagkain, yung kape kanina, diba 200 pesos lang. Ang ganda ng view. Sabi ko, okay na ako dito kasi 200 pesos. Ganito naman yung binabayad ko sa Pilipinas pag nag-Starbucks ako or kahit kape-kape sa, di ba 200 pesos? Pero kanina with a good view. Tapos ito, di ko lang alam kung magkano. Pero feeling ko mura lang ito. Update ko kayo. Presyong Asia, presyong Pilipinas, pero yung experience, Switzerland na hindi ka on a budget. Kasi di ba nag-Switzerland ako, on a budget ako doon. Kasi mahal doon. Sobrang mahal ng mga pagkain doon. Pero dito, makakakain ka ng masarap, presyong pang Pilipino, but the views and opinions of the guests and the snow, oh my God. I am telling you now, book that Kyrgyzstan trip and use my discount code. Wala akong discount code dito sa restaurant. And use my discount code on clock. Walang clock dito yan. Wala yatang clock dito. Yung mga tours dito hindi siya yata clockable. Mostly ang ayan sila kuya, mga private tours or sila si Ketek, ganyan. So okay guys, nag-message yung driver ko. Diba kasi mag-change siya with the gulong. Sabi niya, I'm so sorry. But even if we change the tires, we won't be able to go to Chonkorchak, yung snow mount, yung ski resort. Drivers can't get back down from there. So may mga drivers na doon na nandun, hindi na sila makabalik. They are sending videos. This always happens with their first big snow. So ngayon kasi talaga bumuhos yung pinaka-big na snow. So hindi siya prepared din. The government wasn't prepared for such cases. May mga iba na nga daw na parang nag-suspend na sila ng mga work because of the super heavy snow ngayon today. What are we going to do? Sabi niya, I don't want to take risk kasi God forbid if anything happens to you, I'm responsible. Ayoko rin naman mag-take ng big risk, di ba? Para lang pumunta sa Chonkorchak tapos alam naman natin na madulas yung daan because of the heavy snow. Tsaka big snow, hindi nga sila prepared kasi biglang bumuhos yung malakas na snow. And then so, kanina nga diba nagdadrive kami, yung mga nasa harap namin, bigla silang gumaganon-ganon, hindi nila makontrol yung gulong, kaya kinakabahan din ako. So, hindi ko i-risk yung self ko guys for that. Ayan, nagsisend sila ng mga videos about them na hindi na sila, nandun sila sa Chonkorchak. Ayan, hindi na sila makababa kasi sobrang dulas ng daan. Huwag na nating i-push. Hindi ko naman pangarap na i-risk ko rin yung life ko. Sabi ko nga, itong mga pinuntahan namin na Ala Archa, itong mga snow, ay, masaya na ako dito.
hindi ko na, hindi na para i-risk ko ang life ko. Wait lang, replyan ko lang si guy. Yan, sabi ko kay si driver ko na okay lang, I don't wanna risk myself also. Sabi ko na kung hindi talaga kaya at may mga nagsisend na nga ng videos na hindi sila makababa. Kasi pag ganun, di ba, ang bundok, tapos pag ganun, tapos madulas, ang risky nun guys. Yung patag nga lang, kanina nagdadrive kami sa patag, pero madulas yung mga yellow. Naggaganon-ganon na yung mga sasakyan sa harap namin. What more pa yung pababa, di ba? I don't wanna risk my life by also on myself. Sabi ko, okay lang, kahit kung hindi natin mapupuntahan yung nasa itinerary, that's fine with me. Like, hindi ko naman, din yan. Hindi naman ako like, sobrang, pag hindi na gagawa yung itinerary, umiinit yung ulo. Hindi ako ganun. Kung hindi natin mapupuntahan yung itinerary because of the weather, it's something that we cannot control, di ba? Let's focus on the things that we can control. Ang weather, it's something na out of our control. So, ang makokontrol ko is i-enjoy yung fish. Because it's so delicious. So, why not? Bakit natin sisirain yung mood natin today? Ang sarap-sarap ng fish. Maybe, kailangan talaga natin mag-stay na matagal dito sa restaurant at i-enjoy ang masarap na fish. Kaya i-risk ang ating self na pupunta sa ski resort. Okay lang ako. Sabi ko, balik ka na lang dito. I'm okay. Hindi ako magagalit kung hindi. Medyo worried din kasi ating tour guide. Baka nag-worry siya. Hala, baka hindi mo magagawa yung content mo. Kasi nga, alam niya na YouTuber ako. Tapos, every time na nakakasalubong siya, YouTuber to YouTuber. Na para ba? Para bang sikat talaga. Kuya, parang kuya, tama na. Wala yan silang pakialam sa akin. Parang sabihin nila, ano lang akong YouTuber. Pero siguro, he's just really proud na parang he's touring me. Kaya na-worried siya na baka hindi ko ma-feature lahat ng mga, yung mga gagandang, Kasi gusto niya rin na i-feature ko. Kasi syempre proud din siya sa lugar nila. Kung hindi, di balikan na lang natin next time, di ba? Kaganda ng Kyrgyzstan para hindi balikan. Okay lang sa akin bumalik dito. Kaganda, kasarap ng isda talaga. Hindi ako nababad mood na hindi matutuloy yung itinerary kasi pinasaya mo ako. Dahil sa'yo, yung mga outside factors sa mundo, wala, hindi ako affected because of you. I just wanna say that I appreciate you and thank you for everything that you're doing to make me happy today. I appreciate it. Thank you. Nai-stress yung tour guide kasi hindi matutuloy yung message siya ng message, yung explain sa reason, ganyan. Tapos sabi ko, it's okay, it's okay. Yung guest na hindi na-stress eh. Yung guest nga hindi na-stress na hindi nasunod yung itinerary, di ba? So, okay lang. Sabi ko, balik ka na dito kasi yung pagkain. Kasi kung di ka babalik, kakainin ko. Ayan, makakalahati ko na kasi isda. Ang sarap kasi nung isda eh. Ayan, tinira ko. Ang dami pa pala mga crunchy na dito, ng mga skin. Sabi ko, balik ka na kasi kung di ka babalik, kakainin ko ng isda. Ito, nag-i-enjoy na ako dito. So, pag may mga nangyayari na ganito sa akin sa life ko na may mga hindi nangyayari na gusto ko, nag-iiba yung result or outcome sa ini-expect ko, I always just think of it this way. Makokontrol ko ba yung situation? If makokontrol ko, I will stress myself over it. Kasi may control naman ako, di ba? If hindi ko naman makokontrol, let go. Let go and let God. Kasi for example, yung heavy snow, ako ba si Santa Claus? At parang, sino si Santa Claus? At papatigilin ko yung snow, di ba? Wala naman akong ganong power. Meron bang superhero na snow yung power? Di ba wala eh? Di ba? Wala naman akong ganong super power na magpahinto ng snow. Si Elsa pala. Let it go. Let it go. Ayun, hindi yung tour guide ko. Nai-stress na siya. So, let go. Kawawa na yung tour guide ko. Ayun na siya. Hi, Marat. Okay, eat your lunch first. Ang name doon ng isda pala is river throat. So, search ko sa Google. Kaso maliliit yung nasa Google, oh. But this one's very big. Yan. Ang laki kasi ng... Yung pala yung pangalan ng isda, guys. River throat. Ganyan. Ang sarap ng karne niya. Parang ngayon lang ako nakakain ito. I think it's my first time to eat this kind of fish. First time. First time? Yeah. So guys, dito pala sa Central Asia, ang main na pang kinakain nila is bread. Sa atin kasi di ba kanin, rice. Pinipilit ko na mag-rice yung tour guide. Sabi ko, order na tayo ng rice. Sabi niya, hindi. Bread daw pala. Sorry. Because in the Philippines, we always eat rice. So rice kasi tayo, no? Tinapay pala sila dito. Ayun guys, tignan niyo. Parang yung puno na ito na nababalot na siya ng snow. Magiging, ano na siya? Snow Christmas. White Christmas. Yan.
Bakit parang hindi sila nadudulas? Oh? Or is it? Or it has something to do with my sapatos, no? Wala kasing anti-slip tong New Balance ko, te. Pero dati nasusuot ko naman to sa mga Switzerland. Or mas madulas ba kapag first day ng heavy snow? Kasi parang nung nasa Switzerland ako, hindi naman ako ganito ka nadudulas ng OA. That's me. Tahan natin yung pond kanina. Gawin na lang natin tourist spot yung fish pond. Yun naman. Paano kaya sila nabubuhay, no? Na sobrang lamig pero yung mga isda hindi sila nilalamig. Ay, nasa na sila? Doon yata, andun yung bahay nila sa mismong cage na yan. Doon yata sumisilong yung mga isda. Yan, pati dito. Di ba nung mga bata-bata pa lang tayo, napapanood lang natin to sa sa mga cartoons, ganyan, pag nag-i-snow. Ayan. Tapos ngayon tumatanda na tayo, na-experience na natin. Sobrang memorable sa akin ng mga first snowfall ko is Switzerland. Yung may ganito. Yung first snow ko, Japan. Pero wala kasing snowfall nung napunta ako sa Japan. Snow lang na yelo, yung matigas na yelo. Tapos first snowfall ko, Switzerland. Kaya sobrang memorable sa akin ng Switzerland. Pero dito rin pala sa Kyrgyzstan, may experience nyo yung snowfall. Yung as in, bumubuhos yung snow na makapal. Tingnan mo. Hindi nga makapal sa camera ko, pero sa totoong buhay makapal siya, guys. Ayan. Ano to mga to? Baka pwede kayong restaurant din pala to. Kala ko parang accommodation. Ayan, no. Ang gagaling ng mga waitress, hindi sila nadudulas, no. Yung mga waiter, may dala pa silang ganun na tray. Tapos parang a walk in the park lang sila dito, gaganon-ganon pa sila. Ako nadudulas. Or yung sapatos nila, feeling ko merong anti-slip, no? Yun yung isa sa mga i-consider nyo. Pag magwe-winter kayo na may snow, anti-slip na mga sapatos. Hala, dumudulas si kuya. Pero ang galing niya. Yung iba dumudulas sila pero they just go with the flow. Alam mo yun? Pag nadulas sila, tayo kasi pag nadulas parang, sila pag nadulas parang, sige tuloy-tuloy na. Ginagawa na nilang ice skating. Ang cute naman ang batang ito. Ayan, mga waiter. Hello. Yan, ganyan lang. Oh, walk in the park lang yung pag-deliver nila ng food. Kita ng restaurant. Anong pangalan ng restaurant na to? Nakapal ako. Ay, ang laki pa pala nito. Akala ko dun lang. Ang laki ng restaurant nila, guys. Oh, parang isang buong park. Hanggang doon pa pala ito. Tapos parang hindi kayo mau... Tapos every corner, ang gaganda. Ayun, sila kuya, oh. Sige, dalawa pa yung dala ni kuya pero hindi siya nadudulas. Ayun, every corner, may privacy kayo, nasa ganyan kayo. Tapos, ang lawak pala nito hanggang dulo. Sige, lakarin na lang natin to. Hello. Ay. Mga kitty. Bakit hindi sila nadudulas? Ba't ako lang talaga nadudulas dito? Di ba? Tapos mayroon din silang malaki. Ang laki naman ang budget nila, no? Tapos magulat na lang tayo. Ano pala to? 50,000 pesos yung pagkain natin. Kasi ang ganda ng... Ay po! Bakit ako nadudulas? Hindi sila nadudulas o yung mga bata. Parang... black tea. Is it green tea? No. Black? Yes. Oh, black tea. Yan guys, na sobrang affordable lang nung kinain namin. 2,000 som. So, maybe mga $35 or in peso, it's gonna be mga 1,300, 1,400 pesos. So, parang ang mura, di ba, ang laki na ng isda, tapos may kanin na, soft drinks, tea, tapos bread. Affordable. Plus, ito yung view mo, di ba? Nasa magandang What's the name of this restaurant? Murat? The name. Yeah, name. Only fish. Okay. Okay, so the name is just Fish Restaurant. But River Trout.
from Kashkasu. Kashkasu is village. Village name. Okay, Kaskasu. Kashkasu village. Kashkasu Village, Yes, okay. this restaurant name Wait, okay, check River natin. Throat from River Throat. From River Throat. Kashkasu. Okay. So the name of the restaurant is River Throat. Yung isda na kinain natin ba? River Throat from Kashkashu. Yeah. Kasi Kashkashu daw yung name ng village na to. Ayun guys, sinerge ko sa Google kasi baka mahirapan kayo sa spelling. Ganyan yung spelling niya. Kashkashu. Forel. Ayan. Parang dyan mo makikita. Ayan guys. So, actually 5 na rin naman kasi slow pace lang naman yung ginawa natin. So, from 9 a.m. to 5 p.m. yung naging tour namin. Pero super slow paced. Kasi nga, ayan, tingnan mo. Nababalot na naman ang snow. Kanina pag park namin, medyo okay pa. Ngayon, oh. So, medyo mahirap talaga ngayon. Ito yung luma niyang gulong, guys. Tapos nagpalit siya ng bagong gulong. Oh, you changed the new tire. Ah, okay, okay. Ah, ito yata yung babaguhin niya. Di ko gets. Bye! Hi! So, yan na tayo. Minsan kasi daming kumakapit na snow bago pumasok ng kotse. Ay. Tingnan guys, pag super snow pala, no, parang lumalabo din yung ano dito. So, yung sa front. Dito, ma-fog din yung hirap mag-drive ng ganito. Eh, dapat ano ka lang talaga, like, dahan-dahan lang yung driving mo. Kasi, nakakatakot. Nabalot na siya ng white, no? Kanina pagdaan natin, wala pa yan masyado. Okay guys, we're back na here sa... Ay, may coffee shop. We're back na here sa city. Actually, nagtatanong si Mr. Murat kung gusto ko na lang daw mag city tour, like tutor niya lang ako sa city. Tapos sabi ko, sige maglalakad na lang ako kasi naka 12,000 steps pa lang ako sa mga hiking kanina. I still need 8,000 steps. Sabi ko, sige ano na lang, okay na ako, maglalakad-lakad na lang ako. Tapos medyo umaambon, pinahiram niya ako ng payong. Bait nga ni sir, pinahiram niya ako ng payong. Sabi niya, sige kung maglalakad-lakad ako, pahiramin niya na lang daw ako ng payong. Parang gusto ko na lang maghanap ng coffee shop. Tapos tumambay tayo doon kasi malamig. Kape-kape. Coffee ba to? Parang hindi naman to coffee. May coffee na nakita ko dito. Pero hanap pa tayo, baka meron pa tayo makitang mas maganda. Pero to coffee din to. Mukha parang feeling ko ang dami ng nilakad namin today kasi nga nag-hiking kami na pataas, pababa. 12,000 steps lang pala yun. Kasi na-realize ko na kasi mukha lang matagal kasi yung lakad ko paano, parang pabebe kasi nga madulas, 'di ba? Parang ang tagal ko naglalakad pero yung distance ang baba pala. 12,000 steps. Akala ko nga nakakota na ako sa 20k steps, hindi pa pala. So ituloy natin dito sa city. Hey guys, nag-check lang ako sa Google. Ngayon lang, best cafe in Bishkek. Tapos isa to sa mga unang lumabas. Ants na parang mga langgam. Coffee and kitchen. Hala, parang dyan din ako kumain kahapon ng isa. Yung Korean chicken, parang dito rin kami. Parang nadaanan ko ito kagabi. Parang dito din sa area na yan. Pero 18 minutes yung nilakad ko from where I was kanina. Pero laban na yan. Sige, tambay. Mukhang social. Pero sige, laban tayo. Magkakape lang tayo dito. Let's go. So yun guys, ganyan yung itsura niya. Yung kanilang bar. Actually, malaki pa doon. Pero dito na tayo. Si menu nila kasi hindi naka-English. I-Google Translate na lang natin. So, ayan lang yung mga presyo. Parang mura lang, 180, so mga 100 pesos. 200 Kyrgyzstan som. Ayo, yung Amerikano. Ayun, nababasa ko. Ay, nababasa ko. Espresso, Ekpreco, Americano, Cope. Ano yun? Cope type cafe latte. Hindi ko alam, no? Medyo na mag-iintindihan natin. Ang galing naman natin. Ito, mocha, mocha. Ito latte. Latte tanra. Meron din silang pizza, pero parang busog na ako. Parang ayoko na mag-dinner. Gusto ko lang ng kape. Ayan, may croissant. Mag-croissant na lang siguro tayo. 190 yung malaki, 80 yung maliit. Oh, nag-toilet muna ako. Tapos, ang laki ng toilet nila. Tapos, 4 yung toilet nila sa cafe na to. 4 na ganito. Ayan. Laki. Ganda ng toilet. Guys, ito yung order natin.
croissant, almond croissant and latte. Ay, ito yung asukal, no? So, mura lang din. Para mga 100 plus pesos lang itong latte and 100 plus din yung croissant, no? So, I think that's it, guys. Naiyan ako kasi dami tao. So, magpapahinga lang ako dito. Like, itatry ko na mag-reply sa mga messages nyo and mag-reply sa mga comments nyo sa YouTube. Kapag mga ganito, may mga free time ako na 1 hour sa gabi, doon ko ginagawa yung mga reply, mga reply sa social media ko, Instagram, and then after ko dito, uwi na ako. Yun lang naman. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa Winter Wonderland area ng Kyrgyzstan, no, sa Ala Archa National Park. And I'll see you again tomorrow. Magtutour ulit tayo sa mga canyons and mga lakes naman dito sa Kyrgyzstan. Thank you, guys. I'll see you again on the next one. Bye-bye.